Salamin ng lipunan. Aninag ng kinabukasan. Ilang libong istorya. Isang katotohanan. Ihayag, hakbang ng kabataan sa daang maliwanag. Ang bayaning nasugatan, nag-iibayo ang tapang. Ito na marahil ang salawikaing sumasalamin sa kwento ng ating mga batang mamamahayag sa gitna ng bagong modalidad ng edukasyon. Tila ba nakapanghihinayang tanawin ang mga kaganapan sa nagdaang 2 taon ng pandemyang patuloy pa rin nilalabanan hanggang ngayon. Parang kahapon lamang, nakikita pa natin ang bahid ng ligaya sa mukha ng mga mag-aral sa kanilang mga silid-aralan. Subalit hindi mo na ito masilayan ngayon pagkat ibang-iba na ang bagong normal na setup ng edukasyon. Nagpatupad ang DepEd ng mga panuntunin at hakbangin tungo sa mas ligtas na pag-aaral ngayong bagong normal upang matugunan ang pangangailangang akademya ng bawat mag-aaral sa kasulukuyang pandemya na kinakaharap. Ito ay ipinatupad mula noong nagsimula ang bagong normal na setup ng pagkatuto upang bigyan daan ang mga paaralan na iwasan muna ang pag-uugali ng face-to-face na pag-aaral, siguruhin ang pagsasakilos ng preventative measures kagaya ng social distancing, at limitahan ang dami ng tao na lumalabas sa tahanan hanggat maaari. Ang Iloilo National High School na nooy kilala bilang Iloilo High School ay ang kauna-unahang pampublikong mataas na paralang panlalawigan sa Pilipinas na itinatag noong 1902 sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan ng Amerika sa layuning matugunan ang pangangailangan sa mga Pilipinong guro. Nagsimula naman ang Special Program in Journalism sa taong panuruan 2018 to 2019 sa suporta ng dating OIC Office of the Principal, Dr. Nordy D. Shason Jr. Binuo ang programa alinsunod sa RA 7079 na naghihikayat sa kagawaran ng edukasyon na magsagawa at magpatupad ng mga programa sa iba't ibang aspeto ng pamamahayag at sa hangaring paunlarin pa ang mga kasanayan ng mga mag-aaral sa mass communication, print, online at broadcast media tungo sa malaya at responsableng pamamahayag. Ang pag-aaral at TV production na ito ay naglalayong sagutin kung sa paanong paraan naghanda ang mga estudyante ngayong nagbago na ang setup ng kanilang pag-aaral. Kasama rin sa layunin nito kung ano ang mga hamon na kanilang naranasan sa gitna ng bagong normal na setup ng edukasyon. Ito rin ay nagpapakita ng kanilang mga naging dahilan upang magpatuloy sa pag-aaral sa kabila ng mga pagbabago at mga suliranin na kanilang hinaharap. Sa mahigit 2 taong pakikipagsapalaran sa pandemya, lubhang maraming makapagpigil hiningang karanasan at libu-libong kwento ang nabuo sa loob ng kaihabang panahon ng krisis pangkalusugan na ating pinagdadaanan. Sa pamamagitan ng mga bagong pamamaraan at maingat na pagsasagawa ng interview, layunin naming maisakatuparan ng maayos ang pakikipagpanayam sa mga mag-aaral ng SPJ-7. Isinagawa ito upang tuluyan naming maunawaan at mapakikinggan ang kanilang panig. Google Meet ang isa sa aming napiling platform sa pagsasagawa ng interview. Aming nakilala ang mga mag-aaral ng SPJ-7 Carlos na sina Angela Pareñas, Dustin Cagape, Leia Muradas, Mara De Guzman at Zoe Gabrilio. Kanilang inihayag sa online meet na ito ang kanilang personal na mga sagot sa mga katanungan ng aming pananaliksik. Ako si Manong Kira, kasama ang aking partner na si Manong JM Baldovec. Mula sa SPJ-10 Kili, isinasagawa namin ang panayam na ito upang mabuo ang pag-aaral tungkol sa journey, mga karaniwang suliranin ng mga mag-aaral ng SPJ-7 sa bagong normal na setup ng edukasyon. At bago natin simula ang panayam, maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili? Magandang gabi, ako si Zoebel S. Gabillo. Ang pangalan ko po ay si Leia Marie Moradas. Ako si Dustin Cagape. Ako po si Angela Pareñas. Ako si Marisol De Guzman. Magsisimula ang aming katanungan tungkol sa kahandaan sa pagsabak sa larangan ng pamamahayag. Kailan mo nasabing ikaw ay handa sa ganitong modalidad at kailan naman hindi? Siguro kapag
feel ko nga do okay na ko and naka-adjust na ko, and sa hindi kung do like need ko gid help and nabudlayan gid ko. I think I'm ready for this modality anytime. I think I'm ready. When I'm mentally stable or something. Next, paano mo hinaharap ang mga problema bilang mamamahayag o journalist at gaano ang iyong proseso at hakbang na naihanda upang makiayon sa bagong normal na edukasyon? I think reading books or communicate with people sa SPJ community. Ginagawa ko ang aking mga schoolworks pagkatapos ng klase. One of those things na prepare is by classes where I get to learn how to be a journalist. And in those classes, there are activities where we can improve our vocabulary, the use of words, and to write natalain or a feature or article. Paano mo nahihahanda ang sarili sa mga hamon na ito, dala ng walang kaalaman kapag ito'y mangyari ulit? Yeah, for internet connection, I think. Kasanayan ang aking sarili. I prepare myself by focusing sa mga studies ko, and I tend to answer it early and pass it, so hindi mag-pile up ang mga assignments ko. Mahilig man ko mag-search sa online, so I think ready man ako. Maaari mo bang ibahagi ang karanasan na minsang bumuo ng desisyon na pinagsisihan mo sa huli patungkol sa online setup at paano mo ito nalampasan? One of this is not getting a good Wi-Fi because ang una, prepaid kami and the Wi-Fi used to expire so fast. So gitang expenses namon like damo git for like 1 week lang. So nag-transfer kami to fiber, so para gamay na lang ang amon expenses. Kaya nabudlayan ko sa first. Nag-ask ko help sa akong iban nga friends and nag-ask ko sa suggestions on how maka-adjust pagit. Sa kabilang dako, nagkaroon din kami ng personal na interview kasama si CJ Mendoza ng Grade 7 SPJ. Bilang pagpapatibay ng ginawang pananaliksik, aming din nakausap ang isa sa mga mag-aaral ng SPJ 8 Pulitzer na si Precious Potts Castillo na nagbahagi ng kanyang karanasan at mga suliraning nakaharap sa gitna ng bagong normal na setup ng edukasyon. Magandang araw sa iyo. Bago po tayo magsimula, maaari niyo po ba munang ipakilala ang iyong sarili sa ating mga tagapanood? Pangalan ko po ay Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Precious Potts Castillo. Ako ay nag-aaral sa Iloilo National High School bilang isang SPJ student, grade 8 Pulitzer. Unang katanungan, sa paanong paraan naganda ang mga estudyante ngayong nagbago ang setup ng kanilang pag-aaral? Mahalaga ang mga patuloy na internet connection, lalo na matulay ang pagtuturo sa kanilang institusyon. Nararapat rin sa ambisyon pag-iisip lalo na nakasalay ang iyong magiging performance sa buong taon. Kinausap ng aming guro yung aming mga magulang kung ano ba yung pangangailangan namin sa pag-aaral sa bagong normal sa gitna ng pandemya, at ginagawa naman ng aming mga magulang ng paraan upang makomply namin ang aming pangangailangan. Sunod na katanungan, ano-ano ang mga hamon na kanilang naranasan sa gitna ng bagong normal na setup ng edukasyon? Naranasan namin ang problema sa internet connection, sa pressure din sa paghahabol ng deadline, at yung mental health namin na apektuhan ng tubusan. Hinggil kay CJ, panibagong mundo ang sumalubong sa kanya bilang baguhang mag-aaral ng INHS SPJ at hindi naging madali para sa mag-aaral ang pakisama ng kanyang kapwa ngayong online na ang modalidad ng edukasyon. Binanggit din ni CJ na ilan sa mga pangunahing suliranin bilang mag-aaral ay ang pressure at stress sa dulot ng distance learning, kung saan para sa kanya ay mabigat ang pakikiayon sa setup na ito, lalo na't hindi siya sanay na tambak-tambak ang mga gawain at pagtataya ng mental health.
Huling katanungan, ano ang kanilang naging dahilan upang magpatuloy sa pag-aaral sa kabila ng mga pagbabago at mga suliranin na kanilang hinaharap? Isa sa nagpapatuloy sa amin sa pag-aaral ay yung aming mga pangarap sa buhay na gusto din namin mabigyan ng magandang buhay yung aming mga magulang na nagbibigay sa amin ng inspirasyon habang pinapatuloy namin yung pag-aaral namin. Sa aming paghihirap ay makuha din namin yung maliwalas na buhay na ito ay bunga ng aming paghihirap. Nais ko yung akong sa paaralan ito. Oo, mahirap, subalit alam ko sa sarili ko na wala akong naanigin kung hindi ko paghihirapan ang aking tinanim. Ano ang iyong magiging mensahe sa iyong mga kapwa batang mamamahayag? Kakayanin natin kasi ang pagiging mamahayag, lalo nga na kapag batang mamahayag ka ay mahirap kasi dapat hindi tayo kumukuha ng panig. And remember po natin na God is with us. Lalampasan din natin ang mga problema sa buhay. One day at a time, ika natin. Huwag kang sumuko, tumingan ka, na kung gaano nakalayo ang iyong narating kahit isang hanggang lang. Ang importante kung saan ka dahil sa kabila ng pagsisimula ng buhay, nananatili ka at patuloy. Be yourself this month. Karamihan sa mga mag-aaral ang sumang-ayon na malaking tulong ang pagkakaroon ng study area sa kanilang pag-aaral. Lubos na sumasang-ayon ang mga mag-aaral sa pagpapanatili ng kalinisan ay isang paghahanda sa bagong sistema ng edukasyon. Lubos na sumasang-ayon ng mga kabataang mag-aaral ng SPJ 7 na isang hamon sa bagong normal na setup ng edukasyon ang kawalan ng internet connection kung saan nahihirapan silang pumasok sa kanilang klase at magsaliksik ng kanilang aralin online. Malaking porsyento ng mga mag-aaral ang mainam na sumasang-ayon sa kaisipang naging inspirasyon nila ang mga tanyag na mamamahayag upang mas mapabuti ang kanilang galing sa larangan ng pamamahayag. Makahulugan ang kalamangan ng mga estudyanteng tumugon sa pananaw na ang makapag-aral anuman ang paraan ang isa sa mga prioridad. Ang perspektibong ito ay walang dudang nagpapahayag ng masidhing pagpupunyagi ng mga mag-aaral na matuto sa kabila ng makabagong sistema ng edukasyon. Magkasundo ang mga estudyante sa kanilang tugon ng mainam na pagsang-ayon sa hangaring mapataas lalo ang kanilang kaalaman at kahusayan sa bawat larangan ng pamamahayag. Maraming pagbabago ang nangyayari at patuloy na nangyayari sa larangan ng edukasyon simula nang nagkaroon ng pandemya. Tungkulin ng mga guro na mabigyan ng maliwanag at mahusay na kaalaman ang kanilang mga mag-aaral, lalong-lalo na sa larangan ng pamamahayag. Sa tulong ng mga kagamitang napapanahon at naayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa pagkatuto, ay maaaring maging matagumpay ang paglilipat ng karunungan sa mga mag-aaral. Hindi lamang mga guro ang may malaking gampanin sa sitwasyong ito, kundi ang mga mag-aaral din na may kanya-kanyang gampanin at responsibilidad sa kanilang pag-aaral. Marunong dapat tayo gumawa ng bagay na tama at iwasan ang mali. Dahil sa kabila ng kabutihang dulot ng pagiging mag-aaral, palaging may kaakibat itong gawain o responsibilidad. Bukod pa rito, nais naming mabigyan ng positibong pananaw ang mga mag-aaral sa kahalagahan ng pag-aaral sa panahon ngayon at masolusyonan ang mga problema sa edukasyon sa bagong modalidad. Malawak na pag-unawa at matibay na dedikasyon ang tumatayong tulay ng bagong normal na edukasyon upang maitawid ang mga mag-aaral sa higit na makahulugang pagkatuto. Walang dudang marami ng kakulangang pinagdaanan ang mga estudyante sa gitna ng blended learning na setup sa kasalukuyan. Kabilang narito ang mga issue katulad ng mahinang internet connection tuwing online class, walang sapat na akademikong kasangkapan na sanay kapaki-pakinabang sa pag-aaral, at mga pansariling katungkulan sa loob ng tahanan na nakadadagdag ng responsibilidad bilang mag-aaral. Ang mga nabanggit ay matagal ng mga sagabal sa pagkatuto na hindi pa rin nabibigyan ng mabisang kasagutan magpahanggang ngayon. Nakikita naman sa kasalukuyan ang hirap sa sitwasyon ng mga kabataan, gayunpaman, ang hirap ding iyon ang nagtulak sa kanila na magpatuloy sa pagsusumikap at nang mahagkan ang maayos na kalidad ng edukasyon.
Sa ganyang paraan, malaking tulong para sa mga mag-aaral na hirap sa paggamit ng teknolohiya ang gabay ng mga taong may sapat na karunungan sa gawain upang gumaan ang kanilang dinadala. Mainam ang pagsaalang-alang ng tahimik ng pwesto sa tahanan upang maiwasan ang paggambala habang nasa klase. Mahalagang tagubilin din ang pagkakaroon ng maayos na kaugalian gaya ng pag-iwas sa procrastination at cramming, paghahabol ng deadlines at hustong pamamahala ng oras. Marami man ang salik na humahadlang sa tagumpay ng pagkatuto ng bawat estudyante, lubos rin namang nakakaapekto ang paraan ng kanilang pagsusumikap na malampasan ang mga hamong ito. Dahil sa dulo ng mga suliraning ating kakaharapin at ng ating paglalakbay sa aral na walang humpay, ay ang buhay na matiwasay na kanila namang maiaalay.